Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas, Up Pilipinas sa DWIZ. Sa ngalan pa rin po ni Kuya Andy Vital at ni General Jerry Samudio, kayong taong bahay, Emil Carion. Sana po sa gitna at sa inaharap po nating krisis, sana ay manatili ang kapayapaan at kaunlaran. Ayan, kaya naman po ngayong araw ng Miyerkules, kanina mainit po ang araw. At syempre, mainit din ang mga issue na pumapaimbulog po sa ating mga kababayan, lalo na itong kasalukuyang issue nga ng krisis. Ayan, ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pagtaas ng presyo ng diesel. Siguro huling nagkarga po ako ng diesel ay 2 weeks ago or 3 weeks ago, 80 ang aking kinarga per liter. Kaya yung ating mga kababayan ngayon, mapa-driver, mapa-cargo transport service, ganun din, ang ating mananakay ay talaga namang ramdam na nila kung ano po ang sitwasyon na nangyayari sa atin ngayon. Kaya ngayon, meron po tayong bisita na taga-kooperatiba na ang kanilang advokasya ay matulungan itong ating mga kababayan ngayon, lalong-lalo na sa kasalukuyang nararamdaman po dito sa pagtaas po ng iba't ibang bilihin, prime commodities, mga bilihin po sa mga palengke, partikular yung balintawak ay lagi naman po kada umaga sinasabihan ako ng aking wife na ang taas ng bilihin na halos dumoble na daw po. Ayan, so ang co-op na bisita po natin ay maya-maya papakilala natin. Pansamantala ay i-acknowledge natin at pabatiin natin ang ating palaging partner na general, ating sinasaluduhan na si General Rene Calonzo. General Calonzo, sir? Yes, Ka-Emil, talaga namang napakatikas na ngayong dating. Ay, ikaw talaga naman. Siyempre walang ibang matikas kung hindi ang mga general na partners ko tulad ni... Hindi, napansin ko pagka tumataas ang presyo ng diesel, lalo kang kumikisig Ikaw talaga. Bumati ka mo. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Opo. At lalong-lalo na si General Virgil Garcia, General Salazar, General Llanto. At siyempre, sa ating magiging panauhin mamaya, ipapakilala ko siya. Maya-maya, para may thrill. Yes, maya-maya. At siyempre, bigyan na natin ng pagkakataon na makasama natin sa usapang kooperatiba ang ating panauhin ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Oo, inaantabayanan natin yan. At siyempre, inaantabayanan din natin itong mga banggitin ko na, Sir Rene, itong mga taga-Co-op King na alam natin na ang lawak ng serbisyo na kanilang binibigay sa ating mga miyembro ng AFP. Lahat yan, mapa Philippine Army na yung matikas na Sir Rene ay galing dyan. At alam ko, iyan ay talagang pinagsilbihan nyo sa inyong tour of duty. Ganon din mga taga-Air Force, taga-Philippine Navy Marines, ganon din pati yata sa Bureau of Fire Protection at sa Coast Guard. Tama po ba, Sir Rene? Yes, at kapartner natin sa National ROTC Credit Cooperative ang iyon, lalo napaka bait nilang kasama at tumutulong sa pagpapaunlad ng mga nagsisimulang kooperatiba. Alam mo, Sir Rene, napakaswerte natin kasi itong mga taga-cooperative, lalong-lalo na ay nakakapagbigay sila ng, sabihin na nating relief sa ating, ibig sabihin na mararamdaman na maiibsan ang hirap na dinadanas ng ating mga kababayan, lalo na sa ganitong panahon ng krisis. Dahil pagka kooperatiba, siguradong tamang presyuhan, moderate ang prices. Tama po ba, Sir Rene? Yes, at saka bahagi kasi tayo lahat ng, lalong-lalo na kung tayo ay member ng kooperatiba na yan, bahagi tayo ng kooperatiba, isa tayo sa may-ari, at kaya ang pakinabang ay sa atin na ibibigay. Yun. Malaki ang pakinabang natin dyan. Yun. So siguro, hindi na natin patatagalin pa.
At alam ko kanina pa nasa Zoom na. Siguro dahil hindi na i-advance ay yung mga ating kaibigan na bibisita sa atin ngayon, sila na muna ang mag-introduce sa kanilang inahawakang vital position dyan sa Co-op King. Ayan, i-welcome po natin ang ating unang guest. Parang si Ma'am na kulay napaka-colorful ng kanyang damit. Go ahead po, Ma'am. Yun, mukhang hindi pa pumapasok ang audio at video. Opo, good evening po. Ay, yes, Ayun, ma'am. good Welcome evening po sa ating programa Nga Pa Pilipinas sa DWIZ. Kasama ko po si General Jerry Samudio at si Kuya Andy Vital. At syempre, nasa Zoom natin ngayon si General Rene Calonzo. So, si Miss Maricon Bien. Siya po ang Head Operations Department at Manufacturing Business Line. Go ahead po, Miss Maricon Bien. Welcome po sa ating programa. So yes sir, so magandang gabi po sa ating lahat at salamat po sa pag-imbita po sa Co-op King Multipurpose Cooperative. Ayun, syempre, Ma'am Maricon, sa amin po ang karangalan na kayo ay nandito ngayon sa ating programa. Go ahead po at inyo pong introduce sa ating mga nakikinig at nanonood itong ating kooperatiba na Co-op King. Go ahead po. Yes sir, so ang Co-op King Multipurpose Cooperative po or yung Co-op King MPC po namin tinatawag, isang kooperatiba po na nagbibigay ng iba't ibang financial at business services sa ating mga miyembro. Ang aming operation po, kaya nabanggit ko po kanina na iba't iba kasi meron po kaming 3 business line, which is nga po yung naming lending, manufacturing at logistics. Iyon, lending, manufacturing at ano po yung isa? Logistics business. Okay. Ma'am Miss Maricon, dyan lamang po kayo dahil tatanggap muna tayo ng flash report mula sa ating Radio Patrol, si Patron 13 Gilbert Perdes. Batas na nagbibigay sa Pangulo ng emergency powers na suspendihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo, pirmado na ni PBBM. Ipatrol mo, Gilbert Perdes. Yes, maraming salamat. Nilagdaan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang RA number 12316 na nagbibigay kay Pangulong Marcos nga ng kapangyarihan na pansamantalang suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Layunin ng bagong batas na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa mga mamamayan. Ayon sa Malacanang, ang hakbang na ito ay parte pa rin ng mas malawak na strategiya ng gobyerno upang maprotektahan ang mga Pilipino laban sa bigat gastusin, dulot nga ng pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado ng langis. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totonglas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Gilbert Perdes, at patuloy po tayo dito sa ating panayam ngayon, dito sa ating Co-op King, na alam po nating napaka-importante po ng role nitong Co-op King, lalo na ngayon ang mga kooperatiba ay nananatili at nagiging buffer natin dito po sa ating sitwasyon. Siyempre, acknowledge natin ang mga nakamonitor sa ating online, si Christopher Torres, ganun din si Nelson Malinaw, at yung mga nandyan sa parte ng San Fernando, Pampanga, si Ma'am Remy Lapid ng Mangjing, Ihawan. Go ahead po, Miss Maricon Bien, binanggit nyo kanina yung 3 purpose ng ating cooperative. Go ahead po, Miss Maricon. Opo, so ang main purpose po ng Co-op King MPC is to empower our members financially po, since we are providing our lending services po, gagaya po ng savings, investment at loans. Bukod po dito, nabanggit ko yung sa logistics po namin, meron kaming vehicle services po. And din sa manufacturing naman po namin, meron po kaming mga customized, pati po mga uniform and corporate giveaways po na requirement po ng ating mga members, lalong-lalo na po yung mga kapwa po natin kooperatiba. Yes. And then, active din po kami sa pag-collaborate po sa mga military units at communities through partnership, donation drives, at mga sponsorship po para masuportahan po yung mga iba't iba mang pong programa at inisyatibo po ng mga nabanggit po. Yun. Miss Maricon, napaka-importante po
nung binanggit yung mga serbisyo, lalo na sa inaharap nating pagsubok ngayon dito sa ating ekonomiya. Paano nyo pong ika nga tinatawid na alam kong hindi lamang yung ating mga kababayan na nakakaranas dito, maging kayo na miyembro ng kooperatiba. So ano pong challenge at paano nyo pong inaharap itong mga ganitong suliranin? Go ahead po, Ms. Maricon. Sa kasalukuyan po, so para po makatulong kami sa aming mga member, nag-offer po kami ng competitive rates po pagdating po sa ating lending services. At the same time po, makatulong po kami sa mga community. Part po ng aming social activities po sa communities po yon within our operations po. So ibig sabihin na nakafocus lang talaga sa mga members. Ako halimbawa, since hindi pa rin ako pumapasa sa aking gusto ko sana maging reservist ako ng Air Force. So yung mga members lang po, pakibanggit lang po kung ano-ano yung mga serbisyo na ito tulad ng Philippine Army, tama po ba? Yes. Opo, so kami po ang indicator po namin yung mga nasa active military personnel, gaya po ng Philippine Air Force, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Marines, as well as yung mga retirees po natin. And yung mga civilian personnel po, kasama na rin po doon yung regular civilian employee po, or yung mga nasa task po na under po ng GHQ. At ang huli po doon ay mga other men in uniform personnel po. Yun, narinig ko rin po dati, may nakakwentuhan ako, pati daw yung BFP tsaka Philippine Coast Guard, tama ba? Apo, sa ngayon po, accredited na po kami sa Bureau of Fire Protection. Well, sa PCG naman po is on process pa lang po yung accreditation po namin doon. Ayun, okay. May nabanggit kayo kanina tungkol sa vehicle, ano po ba, rental, purchase ng mga vehicle, lalong-lalo na po ngayon, di ba? Panahon ng ganitong pagsubok ay kailangang ika nga may alternative sources ng livelihood itong ating mga miyembro. Go ahead po. Sa ating pong logistics business line, so sa business line po namin na ito, kami po ay nag-offer ng shipment and forwarding services, car rental services, fuel retailing po sa mga selected areas. Nag-offer po kami ng affordable at convenient transportation options po with kasama na po doon yung drivers natin na para maging hassle-free po yung experience ng ating mga clients. As well as may options din po sila kung ano pong gustong vehicle units na pwede nilang i-rent sa kooperatiba, gaya po ng Grandia, Innova, Hilux, at then meron din po kaming mga e-vehicle na din po. So may mga BYDs na rin po kami na for rent or mga hybrid po na vehicles. Ayun, nabanggit nyo. Ay, sige po, go ahead. Sir Rene, go ahead po. Wala naman na natutuwa lang ako at nakikinig na mabuti sa mga sinasabi ni Ma'am Bien. At sige lang po, ituloy po natin. Oo, since nagsabi na rin si Sir Rene, kung sakali ako, non-member ako, well, syempre, unang-una, dapat maging one of the members ako, either as a reservist or as a NUP. Pero kung sakali na merong gusto ring magnegosyo na interesado, pwede bang makipag-partner sa isang retired o sa isang active? Go ahead po, Ma'am Maricon. Yung sa partnership naman po pagdating doon, kung wari sir, member po kayo ng Co-op King, and then ang kailangan nyo po ng pondo para doon sa business na itatayo nyo po, meron po tayong iba't ibang uri po ng loan options po, gaya po ng livelihood loan. Meron din po kaming P3 na design po para doon sa mga SMEs po natin ng mga businesses. So yun po yung options na pwede naming ma-offer sa mga members po na may balak po na mag-apply po ng ating livelihood loans po. Yun, Sir Rene narinig mo. Lalo na ako, balak ko sana mapataniman ko yung minana kong lupa sa Yes, gilid ng... mag-member ka sa Co-op King. Yes, sir. Ma'am Maricon, pwede bang si Sir Rene ang aking maging ninong para makapagmano ko every Christmas at maging miyembro na rin ako? Yeah, mag-member ka. Pwede po. Yun, buti naman. Meron din akong nag-chat dito. Ang pangalan niya ay Ginoong Jess Abehar. Magninegosyo daw siya ng nilagang saging saba at barbecue saging. At mukhang gusto ring maging ninong si General Rene
Pwede ba yon? Kung paanong gagawin nyo? Kasi napaka-basic na pagkain po ito. Itong mga saging Yes, sir. na... Oh. Gaya po ng nabanggit ko po kanina, meron po kaming pondo P3 po, P3 loan. So, design po yun sa mga small and medium enterprises na nagpa-plan po na mag-business. Gaya po ng sari-sari store, barbershop, o yung sinabi niyo po kanina, yung mga street vendors po natin, na provide yung kailangan nilang kapital para po ma-push po nila yung business na kung ano man po yung pinaplan nilang business. Or kung pwede rin po naman kung existing na yung business. Possible naman po yun. Ganun po. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit naming opisina para i-inquire kung ano po yung additional requirements for the P3 loan application po. Ay, nako, Miss Maricon, asahan nyo, kaya lang gabi na masyado ngayon Bukas na bukas din, papasyalan kita Yes, sir. at ay magpapa-endorse ako kay General Rene. Okay, on another topic na tungkol dito, baka naman pwede nyo kaming ma-inspire lalo itong mga ating nakikinig at nanonood ngayong gabi. At I'm sure later on, ipi-play nila ulit ito. Ano-ano yung top 3 businesses na inyo nang natulungan through the years na inyong success sa Co-op King na pwede nyong banggitin sa amin ang mga kahit 3 lang or 2 lang na success stories at anong klaseng negosyo. Go ahead po. So sa ngayon sir, yung usual kasi na natulungan na namin ng mga members is yung mga nag-avail po ng car loan sa amin. So may mga members po kami na nag-avail ng loan para maka-purchase po sila ng mga brand new cars. Gagaya po ng hybrid cars or yung mga BYDs. At the same time, may mga Innova din po kami. So yun yung mga member po namin nag-avail po ng car loan namin. Well, doon naman po sa ibang naming real estate loan, so nakapagpagawa sila ng bahay, ganun po. Tapos through a salary loan or post-dated check, ganun po. So nag-apply po sila at napagawa po nila yung bahay nila. At the same time, kung may mga businesses, gaya po ng nabanggit ko kanina, yung sa mga sari-sari store or anumang businesses po, meron din po kami mga ganong po. Ayun. Success story po. Napagaling naman. Si Sir Rene, alam ko kanina pa may balak itanong dahil yung mga reservists at ROTC members ay alam ko kanyang tinitimon ang direksyon ng mga ROTC. Go ahead, Sir Rene. Hindi, maliban doon, meron akong gustong itanong at i-suggest. Kapag ka na-deklara na meron tayong national emergency, katulad nung nangyari nung panahon ng pandemya, nagkaroon tayo ng programa noon na parang 3 buwan yata na hindi nag-deduct sa mga automatic deduction ng mga utang na dapat Yes, bayaran. sir. Dahil nga doon sa pangyayaring mayroong pandemya at meron tayong national Emergency. emergency situation. Sa ngayon, meron ba tayo kayang planong ganon? Sa side po ni Co-op King, yung last year po sir, meron po tayong 4 na buwan po doon na loan moratorium po. So 4? nag-start po yun. 4 po. Bali, ano po yun, March, April, and then November, December po yung schedule. 2020 po. Way back 2020 po. So this year naman po, so sa side naman po ni Co-op King, nag-aantay po kami ng mga notices po galing po sa katastasan sa mga finance center po kung saan na-accredited si Co-op King. And then, we'll decide po kung paano din po. Siyempre po, sa side din po ng Co-op King, in-evaluate din po yun as to financial capacity din po ng co-op. Yes. Para po sa sustainability po. Yes, alam mo naman natin na siyempre kailangan masustain yung operations at Yes po. maaari siguro hindi buo, siguro kahit kalaha 50% lang muna para noon na talaga namang katulad ng sinasabi ni Sir Emil kanina, ay grabe na talaga ang epekto nito. Sabi ng ating pamahalaan, walang pagtaas ng presyo pero hindi po mangyayari yun na walang taas ng presyo dahil gumagamit ng transportasyon lahat ng mga produkto, lalong-lalo na ng produkto ng pagkain, talagang ipapasa sa mga consumer yon. Tayo, mga members ng Co-op King at ng iba-iba pang kooperatiba, apektado tayong lahat. Siguro mapag-isipan din na paano makatulong at
ang ating mga members ay magkaroon ng konting means of alleviation sa kanilang hirap na dinaranas ngayon. Pero naman tungkol doon sa mga reservists at saka mga ibang ROTC personnel, alumni, siguro ano bang masasabi niyo? Pwede ba silang mag-member sa ating Co-op-King? Yes sir, yung sa mga reservists po natin, since may serial number naman po yun sila, pwede po din sila magpa-member. Okay. Very good, very good. Except for mag-loan, hindi lang po pwede. Ay, siguro kung meron silang deposito as Yes po. back loan, baka pwede yun. Yes sir. Ayun. Sige, Kyle. Yes, Miss Maricon, itatanong ko naman sa inyong departamento na hawak na Operations Department con Manufacturing Business Line, bigyan niyo Yes, naman sir. kami ng idea kung ano po ang pinofocus ninyo dito sa inyong departamento. So, sa kasalukuyang posisyon ko po as manufacturing business line, so kami po yung nakafocus po doon sa customized products at mga printing services po na ino-offer namin sa aming mga miyembro. Sa printing services naman po, meron po kami doong embroidery, silkscreen, printing, sublimation at yung mga UV printing. Gumagawa po kami ng mga items gaya po ng polo shirts, jacket, t-shirts, bag at iba pong mga corporate giveaways po. At sinusuportahan din po namin ang iba't ibang kooperatiba at organization po sa paggawa ng kanilang mga uniforms at souvenir items po. Ayun, napakaganda. At may nag-react dito na lumilingon sa pangalang Colonel Romel Flojo. Maya-maya daw meron siyang ipapadalang tanong. Habang hinihintay natin, siguro ang itatanong ko, yung ganitong klaseng jacket ba ay pwedeng ipagawa sa Co-op King? Huwag niyo muna sagutin. Babalik tayo para sa inyong sagot. Nagbabalik at nagpapatuloy po ang programa Nga Pa Pilipinas sa DWIZ. At syempre ako yung taong bahay, Emil Carion. May panawagan po ang mga AITA dyan po sa bahagi ng Pampanga. Ang sabi nga po nila, attention NCIP, matagal na ang katanungang hindi nasasagot. Sino ang kumuha? Malamang sinong kumuha ng budget o sinong kumuha ng pondo? Saan napunta ang budget? Liquidation ang hinihingi namin, hindi CRMDP. Nakuha nga yan ng walang CRMDP 17 years na. Walang tamang proseso, walang tamang MOA, walang FPIC. Bakit ninyo ito hinahayaan? So maya-maya, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na ipapakita ang ilan sa mga eksena ng nagaganap na pagrarally ng mga kapatid nating AITA dyan sa bahagi ng Pampanga. Pero Ma'am Elba Cruz, ang guest po ni General Rene Calonzo, ganun din si Miss Maricon. Standby lang muna dahil may importante pong kailangan na ating iparating sa ating mga manonood at nakikinig. Ito pong transport sector ay ang unang-unang apektado sa ganitong krisis ng presyo ng gasolina at diesel. So nasa linya po natin ang National President and Founder ng grupong LTAP na si Calando Marquez. I-welcome po natin para sa kanyang napaka-importanting pahayag. Go ahead po, Calando Marquez. Ay, magandang gabi, Sir Mel, at magandang gabi kay General Calonsod at saka samahan nyo dyan sa kooperatiba at lahat Yes. po ng nakikinig sa inyong programa. Magandang gabi po, kaya lang po, hindi po maganda. Yan. Dahil nga po kahapon ay nanlaki ng itinaas. Dahil nga talagang ako, inuulit-ulit ko na bakit hindi kayang mapanindigan ng ating stockpile na sinasabi na mayroon tayong stockpile. Pero alam ko naman, Sir Emil, na yung stockpile na yan dahil doon sa batas na deregulation law na sinabi nga ni Senator Soto ay napapanahon na para revisahin na yung batas na deregulation law dahil yan po yung armas ng mga oil company na sandata nila na sinasandalan dahil ultimo gobyerno natin ay walang magawa doon sa kanilang batas dahil nga yan po yung sinasabi ng batas na walang pakialam ng ating gobyerno kung ang gusto nilang ipataw na presyo. Yan po yung Yes. deregulation law.
Opo, Kaya ngayon po, Kalando, may napaka-importante pong tanong na may nag-message po dito. Sabi nila, ano ang direktang pwede niyong sabihin na epekto sa inyo ng mga nasa transport sector at ano ang inyong panawagan o panukala para sa ating gobyerno? Go ahead po. panawagan natin sa ating Pangulo dahil mabuti naman at kahapon na isinadmit na nila Secretary Balisacan na totoo na tayo ay may krisis na, di ba? Kasi hindi naman basta-basta iproklama ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi kailangan niya yung documentation na galing sa kanyang economic team ng ating Malacanang, di ba? Ang kanyang kabinete. Kasi ho, ay kinikilala naman ng Pangulo yung batas na deregulation law, kaya lang ho ako ang sinasabi ko, kagalang-galang na ating ibinotong super majority na Pangulo, yung batas po ngayon na deregulation law, sa aking sariling pananaw, hindi na po yan ngayon batas, gatas na po, gatasan ang taong bayan sa aking pananaw. Dahil nga, may stockpile na hanggang katapusan ng April na sinabi ni Secretary Garin. Eh bakit ganito yung kanilang presyo doon sa stockpile nila? Parang hinold up naman yata tayo na nakadilat ng mata. Diba? Yun. So, siguro po, ang susunod na apila naman ng ating abang programa na APA Pilipinas, sana naman ay dito kayo magsalita para mas mahaba ang ating discussion at mas makalawig ninyo itong issue na to. Alam mo, Sir Emil, ako ay humihingi ng paumanhin sa ating mga masugid na tagapakinig at tagapanood sa programa ng APA Pilipinas dahil katatapos lang ang meeting namin ni Chairman Vigor Mendoza, kasama ko yung aking mga grupo na mga pangulo sa iba't ibang lugar. Kaya tayo, Sir Emil, umihingi ng paumanhin na tayo po ang pinag-usapan namin ngayon dahil ang gusto ni Atty. Vigor yung ayuda na ibibigay na para sa ating mga jeepney, mga UB Express, TNBS, sabi niya, 1 linggo kung kinakailangan sana na maipamigay na natin dahil talagang hirap na po ang mga driver dahil ngayon ay ang ating mga kaibigan na pampanguluhan ng ating Marbal Buena, ay paring Modi ng Piston, ay talagang sa ngayon lang. Ang ating mga kasamahan sa buong Pilipinas, hindi ka na magdideklara ng strike dahil bihira na po yung pumapasada. Dahil wala na nga pong kinikita. Ang aming pinaghahanap buhay na lang, Sir Emil, ay mga gasoline company. Yan, Yes, okay. Kalando. May gusto kong... Go ahead po. Yes, Apo, Sir General. yung flash report kanina, sinabi na pwede nang suspindihin ng Pangulo yung excise tax. Sana Alam mo, yan yung dapat. bigyan agad ng mag-take effect na sana agad yan para maramdaman bawat araw na lumilipas na hindi yan Alam mo, nababago. General, yan po yung aming Ano ba yan? isinulat kay Presidente na gusto namin makipagharap. Sana, dahil sa ating Pangulo, ay mula nung umupo hanggang ngayon, transport sector na lang yata ang hindi niya nahaharap na ilang beses na siya pabalik-balik sa ating agrikultura at kami naman po ay naiinggit din at siloso rin kami, di ba? Dahil bakit ulit sa mga agrikultura, bawat probinsya pinupunta niya dahil pagkain natin, napakahalaga po yan. Yeah, ulit-ulitin natin Amahan yan. ng public transport sa buong Pilipinas, hindi niyo pa po nahaharap kami. Ang naharap niyo po ay yung mga motorcycle taxi. Bakit kami naman sa PUJ na ang ama ninyo nung dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na ating tayo ay magkakababayan, na ating ibinoto simulat sa pool hanggang ngayon ay tayo naman ay talagang nagtrabaho sa kay Presidente Marcos simula pa ng tumakbong senador hanggang Vice President na natalo po kami hanggang tumakbo na Presidente dahil isa po tayo sa board member po ng Bangon Bayan Mulit. Kaya tayo ay hinihikayat natin ng ating makababayan na tulungan natin ang Pangulong BBM dahil hindi niya po kasalanan na deregulation law po ay ipinasa ng kanyang tiyuhin yata si dating Tabako na lang ang tawag ko dyan dahil yan ho ang pinakamaraming binenta ng lupa ng Pilipinas. Yan ho ang nagpasa ng deregulation law.
sa Yun. ating bansa. Wen, Manong, siguro naman yung huling panawagan ninyo bago kayo magpaalam, may sana nasa salitang Ilocano para mas ramdam ng ating... Ay, naimbagarabiim ang aming pinagpipitagan na Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil amuyom at amin na po at yung paparehas na Ilocano, abigin na lang tayo at laki, Tagalogin ko na lang kasi nagalang natin yung ating national dialect, Sir Emil. Go ahead po. Ako ay tubong Ilocano, nanay ko, lola ko, tatay ko, lola ko, kabilaan. Puro Ilocano yan na Tagalog yun. Pero sa atin, dahil ang inapprove sa Kongreso at Senado na ang ating national dialect ay Tagalog. Kaya lang marunong naman tayo magsalita ng English, di ba? Mga ibang salita. Panggalato, daisit labat, di ba? Pero nakakapagsalita tayo ng kunti, pero talagang hirap na hirap ngayon ang Pilipino na itong excise tax pagka ito po ang nasuspindi ng ating Pangulo, papalakpak na mabalaki ang mababawas dahil hindi lang po kami, pati po yung ating mga manggagawa, bilihin lahat po, ay sila po ay makikinabang. Kaya lang po dahil doon sa deregulation law, baka itaas na naman sa susunod na Martes na naman ang fuel natin dahil nga hindi pa natapos yung gera. Kaya walang katapusan, walang kabusugan ng mga, lalo na yung mga may-ari ng batas na nakinabang na nagpasa ng regulation law. Ang nakinabang na marami dyan, Sir Emil, kung hindi kamag-anak ni congressman, kamag-anak ni senador, yan po yung mga may-ari ng mga refilling station, makamag-anak korporasyon, di ba? Yan. So ang inyo pong... yung excise tax. Maraming salamat, Sir Emil, at kami hindi kami nagdideklara ng strike dahil ang membro ay nagsisip na sila sa trabahong kalpintero, trabahong mason, kaya napakalaki ang hindi pumasada kanina. At bukas pa lang yung sinasabi na strike na naman, baka sasabihin na naman nila, ay talagang successful yung strike namin. Kukunti na po pumapasada dahil wala na pong kinikita ang mga tsuper at operator. Maraming salamat, Sir Emil. Mabuhay po kayo. Ayan, ang inyo po narinig ay si Calando Marquez, ang National President ng Grupong LTAP ng Transport Sector. Maraming salamat po. At syempre, ituloy po natin si Ma'am Marvic, magaling po sa... si Ma'am Maricon ng Co-op King na nandyan pa ba? At Ma'am Maricon? Yes sir, nandito pa po. Yan, okay. So ano po ang inyong mensahe sa mga nakikinig at nanonood ngayong gabi? Sana naman every week or every other week man lang nandito kayo palagi kasi kailangan po ang co-op ngayon sa hinaharap nating krisis. Go ahead po, Ma'am Maricon. Apo, so inaanyayahan ko po yung lahat, nabanggit ko po kaninang mga membership categories po na sumali po sa Co-op King. Hayaan nyo kaming tulungan kayo na ma-achieve yung mga financial stability habang nagiging bahagi kayo ng isang kooperatiba na tunay na nagmamalasakit sa kanya mga miyembro at komunidad. Para po maging updated po sa happenings po ng Co-op King, maaari nyo po kaming i-follow ang aming social media accounts sa aming Facebook, Instagram at X. At sa mga gusto din pong umorder, isingit ko na din po sir. Number po, Miss Maricon. May nag-chat dito. Ang number daw po ng Co-op King. Yes sir. So maaari nyo po kaming tawagan sa numerong sir 0977-817-2202. So yun po ang aking official number po. Gamit ko pong official number sa Co-op King. Ayan, nako, maraming salamat. Sana ipadala niyo yung number na yan maya-maya sa akin para lagi pong ulit-ulitin sa ating programa, ganun din sa ating mga kilala. Atin pong ina-acknowledge at pinapasalamatan na magiging palagi na rito every week ba o every other week si Miss Maricon Bien ng Head Operations Department Con Manufacturing Business Line ng matikas at mayabong at malago na Co-op King. Maraming salamat po, Miss Maricon Bien. Thank you din po, sir. Okay, thank you po. Magandang gabi po. At syempre, si General Rene, i-introduce na niya ang ating next guest. Go ahead po, Sir Rene. Yes, thank you very much. Napakaswerte natin ngayong gabi dahil mayroon tayong panauhin sa katauhan ni Colonel Elba Cruz. Si Colonel Elba Cruz
ay member ng regular class ng Masters in National Security Administration number 2012 at nagtapos din siya ng General Staff Course in 2013. Siya ay ang author ng ating isang napakagandang libro na ang kanyang title ay Six Dimension Culture Driven Nation 2025. Ito ang kanyang babanggitin mamaya. At siya rin ay dating president ng Development Academy of the Philippines in 2017. Nagsilbi rin siya ang commander ng Davao Ready Reserve Battalion and acting commander ng Davao Ready Reserve Brigade. At ngayon ay siya ang deputy commander ng 1603rd Ready Reserve Brigade dyan sa Central Luzon. Siya ang chief curator ng Manila Clock Tower Museum. At ang ating panauhin ngayong gabi na magbibigay ng konting pahayag tungkol sa event na nangyari kanina dyan sa Northern Luzon Command sa Camp Aquino Station Hospital, si Doctor of Philosophy and a lawyer, Colonel Elba Cruz. Ma'am Elba, magandang gabi sa iyo. Congratulations at welcome, Ma'am Elba. Welcome po. Go ahead po. Yun. Yes, Ma'am Elba. Mukhang may konting technical adjustments lang. Ay, okay. Ayan. Ito na. Nandito na ako. Go ahead po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kagagaling ko lang po sa Northern Luzon Command sa Tarlac City, kung saan, sabi nga ni General Calonzo, ay mayroong isang kakaibang pangyayari sa loob ng Camp Aquino Station Hospital, kung saan ang kanyang commanding officer ay si Dr. Colonel Dominador Acoba Jr. Dahil po sa kanyang pamumuno ay naumpisahan ang isang tinatawag na holistic healing event, dahil hindi lang paggamot ng katawan ang kanyang inaatupag, sabi nga nila. Pero sabi niya, kailangan ay magkaroon ng isang environment na kung saan talagang matutulungan na bumilis ang paggaling ng mga may kapansanan, dahil maganda ang atmosphere, but more importantly, dahil merong mahalagang mensahe na ginagawa yung exhibit na ni-launch kanina pong hapon. Yan. Siguro, Colonel Elba Cruz, biglang umangat po yung mga viewers and listeners natin. Mukhang interesado sila. Pero inabot lang tayo ng oras. Ano? Pero dyan lamang kayo. Sa oras na 7:47 ng gabi, magbabalik po ang programa Nga Pa Pilipinas sa DWIZ. Makalipas sa ilang nagbabalik at nagpapatuloy po ang programa Nga Pa Pilipinas sa DWIZ. Sa ngalan pa rin ng ating partner, si Kuya Andy Vital, at syempre si Paricoy, General Jerry Zamudio, kanyang taong bahay, Emil Carion. Ayan, at nandyan pa rin syempre si General Rene. Ganon din si Ma'am Elba Cruz. May nabanggit kanina si Ma'am Elba. Siguro ipagpatuloy natin doon habang nakamonitor itong ating mga kasamahan na nakikinig at nagmonitor dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, si Mayet Villanueva. At okay, Colonel Elba Cruz, ituloy niyo po. May nabanggit kayo kanina tungkol sa health. At napaka-importante po niyan kasi ang ating mga kababayan ay bukod sa challenge po na inarap natin sa ekonomiya, ay siyempre mas importante pa rin ang health, ang kalusugan. Go ahead po, Ma'am Elba. Yes, bago magsalita si Ma'am Elba, gusto ko lamang banggitin na ang focus ng ating activity kanina ay ang mga pagsasalarawan ng bahagi ng bawat isang kasundalo at mga mamamayan upang sa katuparan ng tungkulin ng ating Camp Aquino Station Hospital at saka ng NOLCOM para dito sa pag-address at pagbibigay kahandaan kung sakaling magka-problema dito sa dulot ng West Philippine Sea problem. Ma'am Elba, tuloy po natin. Ang ating pong event kanina ay pinamagatang Sustainable SDG or Sustainable Development Goals, West Philippine Sea at CASH. Bakit po? Yung SDG po, actually yan ay nagmula sa United Nations. Kasi dito may binabanggit na
17 goals na dapat ang bawat bansa ay talagang magtuong pansin. At ang isa dito ay ang health. Kaya po, naumpisahan yan doon sa Camp Aquino Station. Pero ang mas malaki pang nasasakop pa ng SDG ay no to poverty, no to hunger, yang pong life on land, life in sea, marami po, infrastructure, mga bagay-bagay na sabi nga nila, dapat nating tingnan. Kasi kung hindi tayo uunlad. Pero karugtong nito, yung West Philippine Sea na talaga naman pong nagbabaga ngayon. Kasi dapat nating tingnan ito dahil ito ay tungkol sa atin. At sabi nga kanina, dito nagsanib puwersa ang Camp Aquino Station Hospital, ang North Luzon Command, ang UNESCO Earth Savers, kasama din po ang ITI Social Change Network, kasama po din natin ang National Anti-Poverty Commission, kasama din po ang National ROTC Alumni Association at ang Philippine Association of Surgeons in Unified Service. At dahil dito talaga pong napakalakas at napakamadagundong at kakaiba kung papaano inilalahad ang mga bagay-bagay na dapat palang bigyan natin ng pansin sa pamamagitan ng sining. Kasi kakaiba yung approach, hindi baril, hindi panggera, pero sa pamamagitan ng sining ay nailarawan ng isang matinding, sabi nga nila, paglalarawan ang mga bagay-bagay na dapat nating bilang Pilipino ay talagang pag-ukulang pansin. There were 11 murals po. At itong murals na ito hindi maliliit. Ang pinakamaliit, isang plywood, ang laki. Wow, 4 malaki feet pa rin. by 8 feet. Mhm. Opo. Tapos, merong 8 feet by 8 feet. Kasi talagang gusto nating ipakita at ipamulat na, huy, bulaga na! Kailangan nating magising. At ang muse po, or sinasabi naming katangi-tanging pyesa, ay may sukat na 8 feet by 12 feet. Ano po yan? 3 plywood. At kung makikita nyo po, at kung paparoon kayo sa Nolcom, makikita nyo ito, ang pamagat po nito ay atin ito. Kanina bago ako nagsalita, narinig ko yung station announcement nyo. May nabanggit na atin ito. Yes. Ano ba ang atin? Sabi Yes, nga nila, di ba? Oo, Kasi dapat natin- Colonel Elba, yan po ang mensahe. napaka-importante po ng inyong mga views, lalong-lalo na sa ngayon, ang pagsubok natin ay dapat malalim ang pagtingin natin sa ating society, lalo na bilang isang Doctor of Philosophy at isang abogado. Siguro po, dapat next time mas mahaba-haba ang oras na nandito kayo sa ating programa. Yes, Ka-Emil, susunod kukunan natin ng picture yung mga curated posters na yan at ipapakita natin. Dahil sa April 10, magkakaroon ng mas malakihang activity tungkol dito, yan din sa Camp Aquino. So, bibigyan natin ng mas mahaba-habang oras si Colonel. Dr. Colonel Elba Oo. Cruz. Ako din po, Siguro next Colonel Thursday. Elba, ay graduate ng philosophy, kaya interesado ako. So, pansamantala, ang inyong pong mensahe. Itado po kayo sa grand opening. Ayan. Opo. Pansamantala po ang inyong mensahe sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon na alam nilang yung philosophical insight ay importante po kayo. Go ahead po, ang inyong mensahe. Ang mensahe ko ay unang-una, balikan natin ang ating kultura. Kasi ang kultura, diyan nasa saad ang ating national identity, ang ating mga aspirasyon sa buhay, at ating mga values. At dahil dito, maipagtatanggol talaga natin kung alin ang atin. Ang mensahe po ng West Philippine Sea ay, ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan.
Mapakalalim po niyan. So, willing po akong bumalik upang tunay na himayin ang sinasabing our rights, our seas, our future. Yan. Maraming salamat po si Colonel Elba Cruz, isang Doctor of Philosophy at isa pong abogado. Maraming salamat po. Sana po ay next time mapaunlakan nyo ang aming imbitasyon. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa at kani-kanina lamang ay nagkaroon po ng rally itong ating mga kapatid na mga AITA at may mga visuals po tayo dyan dahil ang kanilang panawagan, dahil ang kanilang pondo na dapat ay sa kanila sana ay mukhang hindi nila natatanggap. Sabi nga po nila ay bakit kung saan napupunta ang milyon-milyong pondo. Si Tasio Canduli, ang tunay na nagmamay-ari ng kinatatayuan ng Puning Station 3 ay wala pong natatanggap na benepisyo. Mga sasakyan na nag-ooperate ang kanilang nakikita lamang pero walang kontrata. Ang sabi po nila, nagbabayad daw ang mga locators sa lugar na ito pero wala silang bahagi na natatanggap dito sa mga benepisyong ito. Kaya po tuloy-tuloy ang pagrarally at pagpaparamdam nitong ating mga kababayan o kapatid na AITA. Sana po ay dinggin ng ating pamahalaan na alam natin ngayon ay kasalukuyan na nangyayari itong mga krisis, pero sana bigyan din po dating pansin itong ating mga kapatid na AITA. General Rene Calonzo, sir. Yes, oras na para tayo ay mamalam ngayong gabi at gusto ko muna sanang batiin si General Monetgo sa kanyang birthday ng General Monetgo ng Naraa at siyempre si Brother Edgar Casison ng Masonic Lodge number 282 at si Sir Arnel Romero ng DCT. Happy birthday po sa inyo lahat. At sa lahat ng mga tumulong sa Nara Golf Tournament, kay Captain Tancio at kay Captain Kausing, magandang gabi po sa inyo. At Brother Mason, Colonel Dr. Bong Acoba, magandang gabi sa inyo pong lahat. Maraming salamat po at ituloy nyo lang po ang inyong pagsubaybay dito sa ating usapang pangkapayapaan at usapang pangkaunlaran. Brother Sir Emil, magandang gabi at God bless. Yan, okay. Good evening kay Ma'am Remy Lapid. Ganun din si Jennifer, Bianca at Michelle. At ganun din si Joanna na nandyan ngayon sa Mangjing, Ihawan sa tapat mismo ng Kapitolyo ng San Fernando, Pampanga ng Pampanga Capitol. Ako naman po, ang palagi ko po sinasabi pag ako'y nagpapaalam, mahalin natin ang Pilipinas. Walang ibang magmamahal kung di tayong mga Pilipino. Ako po si Emil Carrion. Susunod na ang Newscoop kasama po si Dennis Antenor Jr. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang